May mga pagsubok na dumarating hindi para sirain tayo, kundi para ipakita kung gaano katibay ang isang puso. Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong susukat sa hangganan ng pagmamahal ng isang ina? Sila ang naging tahanan natin sa loob ng 9 na buwan. Paano kung sa isang iglap, ang mismong anak na inaruga mo ang magtataboy sa'yo mula sa tahanang iyong itinayo? Saan ka pupulutin ng tadhana kung ang sarili mong dugo ang nagtulak sa'yo sa gitna ng unos? Walang silbi yan. Ang sigaw ni Marikit ay kasing lakas ng kulog na yumayanig sa buong kabahayan. Sa isang kisap mata, ang titulo ng lupa na iniingatan ni Amihan Sandoval nang higit pa sa kanyang buhay ay naging maliliit na piraso sa sahig na gawa sa kawayan. Ang bawat piraso ng papel na bumabagsak ay parang hiwa sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig na dala ng bumubuhos na ulan sa labas, kundi dahil sa sakit na gumuguhit sa kanyang kalamnan. Marikit, wag mong gawin to. Pakiusap ni Amihan, basag ang kanyang boses. Pamana yan ng ama ni Dalisay. Yan na lang ang natitira sa amin. Sa inyo, tumawa si Marikit. Isang tawang walang kagalakan, puno ng pangungutya. Wala kang ambag dito, matanda. Pabigat ka lang sa asawa ko. Ang lupang ito, sa amin na. Gagamitin namin para makapagsimula, para umasenso sa buhay, hindi para manatiling nakatali sa mga alaala ng patay. Napako ang mga mata ni Amihan sa kanyang anak, si Dalisay. Nakatayo ito sa likod ng asawa. Ang katawan ay matipuno, ngunit ang mga balikat ay nakakrus, tila ba pinipasan ang buong mundo. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga matang dati puno ng pagmamahal at paggalang ay ngayoy mailap, parang mga bituing nagtatago sa likod ng madilim na ulap. Anak, Dalisay, halos pabulong na sabi ni Amihan. Pagsabihan mo ang asawa mo, hindi tama ito. Katahimikan, tanging ang hagupit ng hangin at patak ng ulan sa yero ang sumasagot sa kanya. Lumapit si Marikit kay Dalisay. Hinaplos ang braso nito na para bang isa itong alagang aso. Mahal, hindi ba't napag-usapan na natin to? Para rin naman to sa kinabukasan natin. Sabihin mo sa nanay mo para matapos na. Dahan-dahang itinaas ni Dalisay ang kanyang ulo. Ang kanyang muka ay blangko, walang emosyon. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang bombilya, nakita ni Amihan ang kislap ng luhang nagbabadyang tumulo sa mga mata nito. Ngunit hindi ito tumulo, pinigilan nito. Naglakad si Dalisay, hindi pa palapit sa kanya, kundi patungo sa pintuan. Binuksan niya ito ng maluwag. Ang malamig at basang hangin ng bagyo ay marahas na pumasok. Pinapatay ang liwanag ng gasera sa kanilang maliit na altar. Naramdaman ni Amihan ang panlalamig na gumapang sa kanyang buong katawan, isang lamig na higit pa sa dala ng unos. Umalis na po kayo, Nong. Nay, sabi ni Dalisay, ang boses ay patag at walang buhay. Gumuho ang mundo ni Amihan. Anak, anong sinasabi mo? Sa gitna ng ganitong kalakas na bagyo, saan ako pupunta? Hindi na namin problema yon. Mabilis na sagot ni Marikit. Hinihila si Dalisay palayo sa pinto. Umalis ka na, habang nakikiusap pa kami ng maayos. Sa huling pagkakataon, sinubukan ni Amihan. Dalisay, naalala mo ba ang papa mo? Bago siya mamatay, sinabi niya sa'yo na alagaan mo ako. Ito na ba yun, anak? Ito na ba ang pag-aalaga mo? Isang saglit na pag-aatubili ang gumuhit sa mukha ni Dalisay. Ngunit isang mahigpit na hawak mula kay Marikit ang tila nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Tumigas muli ang kanyang mukha. Paalam na po. Yun lang ang sinabi niya bago tuluyang tumalikod. Walang nagawa si Amihan. Dala ang isang maliit na bayong na naglalaman ng iilang pirasong damit. Marahan siyang humakbang palabas ng sarili niyang tahanan. Bawat hakbang ay parang tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang mga paa. Nang makalabas siya,
Narinig niya ang malakas na pagsara ng pinto sa kanyang likuran. Ang tunog na yon ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang ulan ay walang awa. Agad na nabasa ang kanyang damit. Dumidikit sa kanyang payat na katawan. Sinubukan niyang maglakad palayo, ngunit ang putik ay malagkit at madulas. Sa isang iglap, nawalan siya ng balanse at bumagsak sa putikan. Napasubsob ang kanyang mukha sa malamig na lupa. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Humahalo ito sa tubig ulan, sa putik, sa kanyang pawis. Doon, sa labas ng tarangkahan ng bahay na minsan niyang tinawag na kanya, umiyak siya ng umiyak. Tumingala siya at nakita niyang namatay ang ilaw sa bintana. Iniwan na siya sa ganap na kadiliman. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod doon. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa lamig na bumabalot sa kanyang mga buto. Tumayo siya, nanginginig, at nagsimulang maglakad ng walang patutunguhan. Ang daan ay madilim at maputik. Ang mga puno ay sumasayaw sa marahas na hangin. Ang kanilang mga sangay, tila mga kamay na nagbabantang sunggaban siya. Bawat kulog ay parang sigaw ng langit, nakikisimpatiya sa kanyang sinapit. Bawat kidlat ay nagpapakita sa kanya ng kanyang kahabag-habag na kalagayan. Isang ina, pinalayas ng sariling anak, nag-iisa sa gitna ng unos. Diyos ko, anong kasalanan ko? Tanong niya sa hangin. Ngunit tanging ang sagot ng bagyo ang kanyang narinig. Nawalan na siya ng pag-asa. Napagod na ang kanyang katawan. Bumibigay na ang kanyang espiritu. Nanghihina ang kanyang mga tuhod. Ito na marahil ang kanyang katapusan. At sa gitna ng ingay ng kalikasan, ng ulan, ng hangin, ng kulog, may narinig siyang isang tunog na kakaiba. Isang mahinang iyak. Sa una, inakala niyang guni-guni lang niya ito. Isang panlilin lang ng kanyang pagod na isipan. Ngunit narinig niya itong muli. Mas malinaw sa pagkakataong ito. Isang yak ng sanggol. Sinundan niya ang tunog, ang kanyang mga paay tila may sariling isip. Dinala siya nito sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya sa tabi ng kalsada. Doon, nakita niya ang isang lumang basket na yari sa anahaw. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Amihan, ang takip na kumot. Bumungad sa kanya ang isang sanggol na lalaki. Ang balat ay namumutla at nangingitim na sa lamig. Ngunit patuloy pa ring umiiyak, humihingi ng tulong. Napatingin si Amihan sa sanggol at pagkatapos ay sa madilim na kalangitan. Tila ba isang malupit na biro ang lahat. Siya na inabandona at itinapon ay nakatagpo ng isa pang inabandona. Siya na nasa bingit ng kamatayan ay natagpuan ng isang bagong silang na buhay. Sa gitna ng sarili niyang kamatayan, isang bagong buhay ang humihingi ng saklolo. At kailangan niyang mamili ngayon. Ang unang alaala ni Luntian ay hindi kulay o tunog. Ito ay isang amoy. Ang amoy ng sinaing na kumukulo sa kalan na kahoy, humahalo sa amoy ng pawis at pagmamahal mula sa kanyang nanay Amy. Lumaki siya sa isang maliit na dampa sa baryo Magdiwang. Ang kanilang sahig ay kawayang nagkikiskisan sa bawat hakbang, ang kanilang dingding ay sawali na may mga butas na sinisilipan ng mga bituin sa gabi, at ang kanilang bubong ay yero na nagsisilbing tambol tuwing umuulan. Para sa iba, ito ay simbolo ng karukhaan. Para kay Luntian, ito ang palasyo kung saan reyna ang kanyang ina. Si Amihan Sandoval o Nanay Ami sa kanya ay ang kanyang umaga, tanghali at gabi. Siya ang naghahanda ng kanilang almusal na madalas ay sinangag at tuyo lang. Siya ang nag-aabang sa kanya sa pag-uwi mula sa eskwela. May dalang malamig na tubig at matamis na ngiti. Kahit na bakas, sa mukha nito ang maghapong paglalabada sa ilog para sa kanilang mga kapitbahay. At sa gabi, sa liwanag ng gasera, siya ang nagtuturo sa kanya kung paano basahin ang mundo sa pamamagitan ng mga aklat na hiniram niya mula sa munting aklatan ng baryo.
Ang edukasyon, nak, madalas sabihin ni amihan habang hinahaplos ang buhok ni Luntian. Ito ang tanging yaman na maipapamana ko sa'yo. Isang yamang hindi mananakaw ni numan. Dahil dito, si Luntian ay naging pinakamahusay sa kanyang klase. Bawat medalya na isinasabit sa kanyang leeg, bawat sertipiko ng karangalan na kanyang inuuwi ay hindi para sa kanya. Ang mga yon ay para sa mga mata ng kanyang ina. Wala nang masasarap pa sa pakiramdam na makita ang mga matang yon na kumikinang sa pagmamalaki. Iyon ang kanyang tunay na gantimpala. Ngunit ang mundo sa labas ng kanilang munting dampa ay hindi laging mabait. Isang hapon, habang naglalaro sila ng tumbang preso, itinulak si Luntian ng isang batang mas matanda sa kanya. "Huwag niyo yang isali. Pulot lang yan sa basurahan." Ang salitang pulot ay parang batong ipinukpok sa kanyang ulo. Nagtawanan ng ibang mga bata. "Oo nga," sabi ng nanay ko. "Nakita lang daw yan ni Aling Amihan sa tabi ng kalsada." Nagyelo si Luntian sa kanyang kinatatayuan. Alam niya ang kwento. Ikinuwento ito sa kanya ni Nanay Ami sa paraang puno ng pagmamahal na siya ay isang regalong ibinigay ng langit sa gitna ng isang unos. Ngunit sa bibig ng ibang tao, ang kwento ay naging isang sandatang nakakasakit. Bago pa man siya makasagot, isang malakas na boses ang pumailan lang. "Luntian, halika rito anak." Si Amihan, may daladalang isang basket ng mga nilabhan, ay mabilis na lumapit. Ang kanyang mukha, na karaniway mahinahon, ay nababalot ng determinasyon. Hinarap niya ang mga bata. "Anong sinabi ninyo sa anak ko?" tanong niya. Hindi pa sigaw, ngunit may bigat ang bawat salita. Nagkatinginan ang mga bata. Walang nangahas na sumagot. "Pakinggan ninyo akong mabuti," sabi ni Amihan. Hinila niya si Luntian sa kanyang tabi at inakbayan ito. "Maaaring hindi siya galing sa sinapupunan ko, ngunit mula sa araw na natagpuan ko siya, dito siya nanirahan." Itinuro ni Amihan ang kanyang puso. Kaya sa harap ng Diyos at ng tao, sabihin niyo man siyang pulot, sabihin niyo man siyang ampon, hindi magbabago ang katotohanan. Anak ko siya, at sino mang manakit sa kanya, ay ako ang makakalaban. Ang tapang sa boses ng kanyang ina ay nagpawi sa lahat ng sakit na kanyang naramdaman. Sa sandaling iyon, mas lalo siyang naging sigurado. Ang pagiging anak ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pag-ibig na kayang ipaglaban ka hanggang sa dulo. Ngunit ang pag-ibig ay hindi laging sapat para punan ng kumakalam na sikmura o bayaran ng mga gastusin sa eskwela. Isang gabi, nagising si Luntian dahil sa uhaw. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanilang banig. Papunta na sana siya sa tapayan ng tubig nang mapansin niyang bukas pa ang ilaw ng gasera sa kanilang munting lamesa. Nakaupo roon si Nanay Amy niya, nakatalikod sa kanya. Ang kanyang mga balikat ay marahang umuuga. Sa una, inakala ni Luntian na nilalamig lang ito. Ngunit nang mas lumapit siya, narinig niya ang isang tunog na bihirang-bihira niyang marinig. Ang mga hikbing pilit na pinipigilan. Umiiyak ang kanyang ina. Napatigil si Luntian. Ang kanyang Nanay Amy na laging matatag, ang kanyang Nanay Amy na hinarap ang mga batang nanunukso sa kanya ng buong tapang ay umiiyak ng mag-isa sa dilim. Sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng siko nito, ay isang papel. Isang paalala mula sa eskwelahan tungkol sa nalalapit na bayarin para sa kanyang graduation sa elementarya. Maliit na halaga lang iyon para sa iba, ngunit para sa kanila, ito ay isang bundok na kailangan nilang akyatin. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang yakapin ang ina at sabihing, "Okay lang po, Nay." Ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Dahil sa gabing iyon, naunawaan niya ang isang masakit na katotohanan. Siya ang dahilan ng mga luhang iyon. Ang kanyang kinabukasan ang nagpapahirap sa kanyang ina. Dahan-dahan siyang bumalik sa banig.
Ang uhaw ay napalitan ng isang bigat sa kanyang dibdib. Humiga siya at nagpanggap na tulog. Ngunit ang imahe ng likod ng kanyang inang umiiyak ay nakaukit na sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang taon, si Luntian ay 15 taong gulang na. Isang binatang payat ngunit matangkad, may mga matang laging nag-aalab sa determinasyon. Isang gabing maliwanag ang buwan, habang tinutulungan niya si Amihan na magpasok ng mga sinampay, tinitigan niya ang kanyang ina. Ang mga guhit sa mukha nito ay mas dumami na. May mga puti na ring buhok sa kanyang sentido. Ang mga kamay nito ay magaspang na sa kaiiralabada. Ngunit ang nanangiti nito para sa kanya ay hindi kailanman nagbago. Nanay, tawag niya. Puno ng bigat ang kanyang boses. Oh, bakit anak? Sagot ni Amihan. Nakangiti pa rin. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya at marahang hinawakan ang magaspang na mga kamay nito. Tumingala siya sa bilog na buwan na tila isang tahimik na saksi. Nanay, nangangako po ako sa inyo. Simula niya, nanginginig ng bahagya ang kanyang boses. Sa ilalim ng buwang ito, isinusumpa ko. Balang araw, ibibili kita ng pinakamalaking bahay. Isang bahay na hindi na yero ang bubong, hindi na kawayan ng sahig. Isang bahay kung saan magpapahinga na lang kayo. Hindi na po kayo iiyak ulit dahil sa pera. Nakita ni Luntian ang pagkagulat sa mga mata ni Amihan na agad na palitan ng mga luhang puno ng pagmamahal. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ikaw talagang bata ka, bulong nito. Ang makita ka lang na maging isang mabuting tao, sapat na sa akin. Ngunit para kay Luntian, hindi iyon sapat. Ang pangakong yon ang naging gasolina niya, ang naging hangin sa kanyang baga, ang naging bituin na gumagabay sa kanya sa dilim. At ang tadhana ay tila narinig ang kanyang panalangin. Nang makapagtapos siya ng high school bilang valedictorian, isang makapal na sulat ang dumating para sa kanya. Naglalaman ito ng balitang nakapasa siya sa isang prestihiyosong unibersidad sa Maynila. Hindi lang iyon, isa siyang full scholar. Sagot lahat ng unibersidad ang kanyang pag-aaral. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang unang hakbang para tuparin ang kanyang pangako. Ngunit may kapalit ito. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kailangan niyang iwanan ang kanyang nanay Amy. Sa terminal ng bus, ang hangin ay puno ng halimuyak ng diesel at mga hindi masabing paalam. Mahigpit ang yakap ni Amihan kay Luntian. Mag-iingat ka roon, anak. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. At laging mong tatandaan, kahit anong mangyari, mahal na mahal ka ni nanay. Mahal na mahal din po kita. Nay, sagot ni Luntian, pilit na nilalabanan ang pangingilid ng kanyang mga luha. Babalik po ako. At pagbalik ko, tutuparin ko ang pangako ko sa inyo. Sumakay siya sa bus at humanap ng upuan sa tabi ng bintana. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, nakita niya ang kanyang ina na kumakaway. Paliit ng paliit sa kanyang paningin, hanggang sa naging isa na lang itong tuldok sa malayo. Napasandal siya sa bintana at doon, sa wakas, hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Umalis siya na dala ang isang bag ng damit, mga pangarap, at isang pangakong binitiwan sa ilalim ng buwan. Umalis na po kayo, Nay. Nagising si Dalisay Sandoval sa sarili niyang mga salita. Ang boses niya mula sa nakaraan ay umalingaw-ngaw sa kanyang panaginip. Isang bangungot na paulit-ulit na dumadalaw sa kanya sa loob ng maraming taon. Pawis na pawis at habol ang hininga, napabangon siya sa kanilang kama. Sa labas, mahina ang patak ng ulan, ngunit sa kanyang isipan, kasinlakas pa rin ito ng unos noong gabing iyon. Ang gabing ipinagkanulo niya ang sariling ina. Napatingin siya sa katabing espasyo sa kama, malamig at walang laman. Alam na niya kung nasaan si Marikit. Tumingin siya sa orasan sa dingding, mag-aalas 4 na ng madaling araw. Sa mga oras na ganito, ang anino ng pagsisisi ang kanyang tanging kasama.
Tumayo siya at nagtungo sa kusina. Umaasang ang isang basong tubig ay makakatulong para lunurin ang mga alaalang pilit na umaahon. Ang bahay na ipinaglaban nila, ang bahay na naging dahilan ng pagkasira ng kanilang pamilya, ay nakakabinging tahimik. Ang lupang kanilang sinanla para sa puhunan ay hindi nagbunga ng gintong kanilang inasahan. Nagtayo sila ng isang maliit na tindahan, ngunit nalugi rin ito kaagad. Ang pera ay madaling naubos, at ang natira na lamang ay ang bahay na ito at ang pait na naninirahan sa mga dingding nito. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Marikit. Dahan-dahang isinara ang pinto na para bang ayaw gumawa ng ingay, ngunit ang amoy ng sigarilyo at murang alak na kumapit sa kanyang damit ay sumisigaw. "Saan ka na naman galing?" tanong ni Dalisay. Ang boses ay walang sigla. Nagulat si Marikit. Hindi inaasahang gising pa siya. Agad na nawala ang pag-iingat sa kanyang kilos. Inihagis niya ang kanyang mumurahing bag sa silya. "Diyan lang sa mga kumari ko. Nagkayayaan lang." "Nagkayayaan o nagsugal?" Malamig na tugon ni Dalisay. Hinarap siya ni Marikit. Ang kanyang mga matang laging maamo noon ay ngayoy matalim. "Ano bang pakialam mo? At least ako, gumagawa ng paraan para magkapera. Ikaw? Ano ang ginagawa mo? Naghihintay ng himala?" "Paraan? Marikit, ubos na ang lahat." Sigaw ni Dalisay. Sa wakas ay sumabog ang kanyang pinipigil na galit. "Ang perang nakuha natin sa lupa, saan napunta? Sa mga sugal mo, sa mga kapritsyo mo. Para dito ba? Para dito ba kaya natin? Kaya ko ginawa ang lahat ng to?" Tumawa si Marikit, isang tawang nakakainsulto. "Huwag mo akong sisihin, Dalisay. Hindi ko kasalanang mahina ka. Akala ko ba malaki ang pangarap mo? Akala ko ba gusto mong umasenso? Kasalanan ko bang hindi sapat ang perang nakuha natin?" "Hindi sapat?" Di makapaniwalang sabi ni Dalisay. "Itinaboy ko ang sarili kong ina para sa perang yon at sasabihin mong hindi sapat?" "Oo, hindi sapat. At hinding-hindi magiging sapat kung mananatili ka lang dyan na parang estatwa, binabagabag ng konsensya mo." Lumapit si Marikit. Tinuro ang kanyang dibdib. "Nangyari na ang nangyari. Wala na tayong magagawa. Tanggapin mo na lang." Tumalikod si Dalisay. Pagod na siyang makipagtalo. Laging ganito. Laging siya ang talo. Siya ang may kasalanan, ngunit si Marikit ang humahawak ng latigo. Kinabukasan maagang umalis ng bahay si Dalisay. Hindi siya nagpaalam. Naglakad siya patungo sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan, ang sementeryo ng baryo. Nakarating siya sa puntod ng kanyang ama. Ang damo sa paligid nito ay mataas na. Kumuha siya ng itak mula sa tagapag-alaga ng sementeryo at nagsimulang maglinis. Bawat paghawan niya ng damo ay parang pag-aalis ng tinik sa kanyang dibdib. Nang malinis na, naupo siya sa damuhan. Hinaplos ang malamig na semento ng lapida. "Type," bulong niya. "Patawad po." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ang unang luha sa loob ng maraming taon. "Sinubukan ko, Tay. Sinubukan kong maging matapang. Sinubukan kong tuparin ang pangarap ni Marikit. Akala ko yun din ang pangarap ko. Pero mali pala ako." Huminga siya ng malalim, nanginginig. "Gabi-gabi na, Tay. Nakikita ko si Nanay. Nakikita ko ang mga mata niya noong gabing yon. Walang galit, walang sumbat. Sakit lang. At yung sakit na yon, Tay, dinadala ko hanggang ngayon. Pinili ko ang pangarap ng iba, Tay, at binitiwan ko ang nag-iisa kong kayamanan. Patawarin niyo po ako." Ilang oras siyang nanatili roon. Kausap ang katahimikan at ang hangin. Umuwi siya ng magtatakip silim. Dala ang isang bigat na bahagyang gumaan, ngunit isang aninong mas lalong umitim. Sa bahay naabutan niya si Marikit na balisa. Palakad-lakad sa sala habang may hawak na telepono. Nang makita siya nito, agad nitong ibinaba ang tawag. "Saan ka galing?" tanong ni Marikit.
Halatang may itinatago. Diyan lang, sagot ni Dalisay, walang ganang magpaliwanag. Hindi na siya kinulit ni Marikit. Tila may mas malaki itong problema. Kinagabihan, habang si Dalisay ay nakaupo sa harap ng lumang telebisyon, sinusubukang libangin ang sarili sa panonood ng balita. Narinig niya si Marikit na may kausap sa telepono sa kanilang silid. Sinabi ko nang babayaran kita. Narinig niyang pabulong ngunit mariing sabi ni Marikit. Bigyan mo lang ako ng 1 linggo. Oo, 1 linggo lang. Narinig niya ang pagbagsak ng telepono. Maya-maya pa'y lumabas si Marikit mula sa silid. Ang mukha ay pinaghalong takot at desperasyon. Hindi siya pinansin ni Dalisay. Ipinagpatuloy niya ang panonood. Isang balitang pangnegosyo ang nakaere. Nagbabalik bansa ang isa sa mga pinakabatang bilyonaryo sa Asia, sabi ng news anchor. Ang misteryosong CEO ng Luntian Tech na si Sinag David, na sa wakas ay nagpakita na ng kanyang mukha sa publiko matapos ang ilang taong pananatiling anonymous. Hindi nakikinig si Dalisay, ngunit nang ilitaw ng kamera ang mukha ng nasabing CEO, biglang natigil ang kanyang mundo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang hawak niyang baso ng tubig ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay, nabasag sa sahig. Ang mukha sa telebisyon, mas matanda na, mas matipuno. May matalim na tindig ng isang taong sanay mag-utos at sanay na sinusunod. Ngunit ang mga matang iyon, kilalang kilala niya ang mga matang iyon na puno ng determinasyon. Ang mga mata ng batang lalaking minsan niyang tinuring na kapatid, ang batang lalaking pinalaki ng kanyang ina. Hindi, pabulong na sabi ni Dalisay sa kanyang sarili, habang ang pangalan sa ilalim ng screen ay tila isang apoy na pumapaso sa kanyang mga mata. Sinag David, CEO, Luntian Tech. Hindi maaari. Ang makina ng itim na luxury sedan ay halos walang tunog, habang malumanay nitong tinatahak ang highway. Sa loob, ang lamig ng aircon at amoy ng mamahaling leather ay bumabalot sa nag-iisang pasahero sa likod. Para sa mundo, siya si Sinag David ang henyo sa likod ng Luntian Tech, isang bilyonaryong ang pangalan ay katumbas ng tagumpay. Ngunit para sa kanyang sarili, habang tinitingnan niya ang mga bukirin ng probinsya na mabilis na dumaraan sa bintana, siya pa rin si Luntian, ang payat na batang lalaki na nangako sa ilalim ng buwan. 20 taon ng pagsusunog ng kilay, ng mga gabing walang tulog, ng mga sakripisyong walang nakakaalam. Ang lahat ng yon ay para sa isang sandali. Ang makita muli, ang babaeng naging pundasyon ng lahat ng kanyang pangarap. Malapit na po tayo, Sir David, sabi ng driver sa harap. Tumangulang si Luntian, ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mas mabilis. Habang papalapit sila sa Baryo Magdiwang, ang makinis na highway ay napalitan ng baku-bakong kalsada. Ang maluhong sasakyan ay tila isang dayuhan sa lugar na ito. Bumagal ang kanilang takbo. Ang mga taong naglalakad sa kalsada, mga magsasakang papauwi mula sa bukid, mga batang naghahabulan, ay napapatigil. Napapatingin sila sa sasakyan na para bang isa itong sasakyang galing sa ibang planeta. May mga nagbubulungan, may mga nagtuturuan. Hindi sila pinansin ni Luntian. Ang kanyang mga mata ay abala sa paghahanap. At doon, sa dulo ng isang maliit na eskinita, nakita niya ito, ang dampa. Ang bubong na yero ay mas lalo ng kinalawang. Ang mga dingding na sawali ay may mga bagong tagpi. Ngunit para kay Luntian, ito pa rin ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Dito na lang, utos niya sa driver. Bago pa man siya makababa, ang mga usisero ay nagsimula ng maglapitan. Nagtataka kung sino ang importanteng bisita na napadpad sa kanilang baryo. Pagbukas ng pinto, humakbang palabas si Luntian. Suot niya ay isang simpleng polo shirt at slacks, ngunit ang aura ng kapangyarihan at yaman ay hindi maitatago. Inilibot niya ang kanyang paningin. Ang amoy ng lupa at mga nagsisiga ng dayami ay sumalubong sa kanya. Amoy ng kanyang kabataan
Amoy ng tahanan. Isang matandang babae ang nanlaki ang mata. Ikaw, ikaw ba si Luntian? Ang anak ni Amihan? Ngumiti si Luntian, isang ngangiting matagal niyang itinago. Ako nga po, Aling Nena. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Nagbalik na si Luntian, ang anak ni Ami. Nagsimula siyang maglakad patungo sa dampa. Bawat hakbang ay mabigat, puno ng pananabik at kaba. Paano kung nagbago na ang lahat? Paano kung hindi na siya makilala ng ina? Nang marating niya ang bakuran, nakita niya ito. Nakaupo si Amihan Sandoval sa isang bangkong kawayan, nag-aalis ng mga bato sa isang bilao ng bigas. Ang buhok nito'y halos puti na. Ang kanyang likod ay medyo hukot na. Ang balat sa kanyang mga braso ay kulubot na. Ngunit ang kanyang mukha, kahit na may mga guhit na ng panahon, ay may parehong kabaitan at kapayapaan na nakatatak sa isipan ni Luntian. Tumingala si Amihan, marahil ay narinig ang mga bulungan ng mga kapitbahay. Nakita niya ang isang matangkad na lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Kumunot ang kanyang noo. Sino po sila? Tanong niya. Ang boses ay mahina. Hindi makapagsalita si Luntian. Ang lahat ng mga salitang inihanda niya ay biglang naglaho. Tanging ang pintig ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Nanay. Isang salita lang. Ngunit sa salitang iyon, ang lahat ng taon na nagdaan ay naglaho. Nabitawan ni Amihan ang bilao. Ang bigas ay kumalat sa lupa. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig ang mga tuhod. Tinitigan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Ang mukha, mas tumipuno. Ngunit yun pa rin. Ang mga mata. Ang mga matang laging nangangarap. Luntian. Halos pabulong niyang sabi. Anak, ikaw na ba yan? Hindi na napigilan ni Luntian. Mabilis siyang lumapit at niyakap ang kanyang ina. Isang yakap na naglalaman ng 20 taon ng pangungulila, ng pasasalamat, ng pagmamahal. Naramdaman niya ang pagiging payat ng katawan nito, ang panginginig ng mga balikat nito habang nagsisimula itong umiyak. Ako po ito, Nay. Umuwi na po ako, sabi ni Luntian. Basag ang kanyang boses habang hinahayaan na rin niyang tumulo ang sarili niyang mga luha. Diyos ko, anak ko. Paulit-ulit na sabi ni Amihan, humahagulgol sa kanyang dibdib. Akala ko, hindi na kita makikita. Nangako po ako, di ba? Sabi ko, babalik ako. Matapos ang ilang sandali, humiwalay sila sa yakap, ngunit ang kanilang mga kamay ay mahigpit pa ring magkahawak. Pinunasan ni Luntian ang mga luha ng ina. Halika po, Nay. May ipapakita ako sa inyo. Saan tayo pupunta, anak? Uuwi na po tayo sa tunay nating bahay. Iginiya niya si Amihan patungo sa sasakyan. Ang mga kapitbahay ay nakatingin, namamangha. Sumakay sila sa loob. Si Amihan ay parang isang batang unang beses nakasakay sa kotse, nahihiyang hawakan ang malambot na upuan. Nagmaneho sila palayo sa baryo Magdiwang at pumasok sa isang eksklusibong subdibisyon na hindi kalayuan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking gate na bakal. Bumukas ito ng kusa. Sa loob, isang modernong puting bahay ang nakatayo, napapaligiran ng isang hardin na puno ng mga bulaklak. Anak, kaninong bahay ito? Namamanghang tanong ni Amihan. Ngumiti si Luntian. Sa atin po, Nay. Inalalayan niya ang kanyang ina palabas ng sasakyan. Magkasama silang humakbang papasok sa malaking pinto na gawa sa kahoy. Bumungad sa kanila ang isang sala na mas malaki pa sa buong dampa nila. Ang sahig ay kumikinang na marmol. Ang mga muebles ay bawat elegante. Ito po ang bahay na ipinangako ko sa inyo, sabi ni Luntian. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Isang bahay na hindi na yero ang bubong, hindi na kawayan ng sahig, isang bahay kung saan magpapahinga na lang kayo.
Hindi na po kayo iiyak ulit dahil sa hirap. Napaluhod si amihan sa sahig, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa labis na galak at pasasalamat. Humahagulgol siya, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Mabilis na lumuhod si Luntian para yakapin siya. Shh, Nay. Tapos na po ang hirap. Simula na po ito ng bagong buhay ninyo. Ang balita ng kanilang kwento ay mabilis na nalaman ng media. Isang bilyonaryong nagbalik para sa kanyang ina. Isang kwento ng pagmamahal at katuparan ng pangarap. Isang maliit na grupo ng press ang pinayagan ni Luntian na makapanayam sila sa hardin ng bagong bahay. Mr. David, ano po ang inspirasyon ninyo sa likod ng Luntian Tech? Tanong ng isang reporter. Tumingin si Luntian sa kanyang ina na nakaupo sa tabi niya, nakasuot ng simpleng bestida ngunit may dignidad ng isang reyna. Hinawakan niya ang kamay nito. Siya. Simpleng sagot ni Luntian. Ang pangalan ng kumpanya ko ay Luntian dahil siya ang nagturo sa akin kung paano mangarap at magsimulang muli. Tulad ng isang halamang luntian na sumisibol mula sa lupa. Lahat ng tagumpay ko, lahat ng ito. Itinaas niya ang kanyang kamay, itinuturo ang magandang bahay at ang kanyang buong pagkatao. Ay utang ko sa kanya. Siya ang aking tanging yaman. Sa lumang bahay sa probinsya ng Mapayapa, ang mga salitang yon ay tumatagos mula sa luma at depektibong telebisyon. Pinapanood ni Dalisay ang lahat. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi maipaliwanag na emosyon, pagsisisi, sakit, at marahil isang kakarampot na paghanga. Nakita niya ang kislap sa mga mata ng kanyang ina. Isang kislap na matagal na niyang hindi nakikita. Isang kislap na hindi niya kailanman naibigay. Ngunit ang babaeng nakatayo sa kanyang likuran ay ibang-iba ang reaksyon. Si Marikit, na may hawak na baso ng murang alak, ay nanonood ng may nanlilisik na mga mata. Hindi niya nakikita ang pagmamahal. Ang nakikita niya ay pera, kapangyarihan, isang pagkakataon, isang ngiting tuso at mapanganib ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Lumapit siya kay Dalisay at bumulong sa tenga nito. Ang kanyang boses ay parang ahas na gumagapang sa dilim. May alas pa tayo, mahal. Ang init ng araw sa palengke ay nakakapaso. Ngunit ang nanunuot na lamig sa kalooban ni Marikit Reyes ay higit pa roon. Hindi niya pinapansin ang ingay ng mga nagtitinda o ang amoy ng pinaghalong isda at gulay. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Mga salitang binitiwan sa kanya kaninang umaga. Isang linggo, Marikit. Isang linggo lang ang ibibigay ko sa'yo. Ang boses ni Mang Berto, ang pinagkakautangan niya sa sugal, ay parang kalawang na bakal na kumakaskas sa kanyang tainga. Ang paraan ng paghawak nito sa braso niya kanina, ang pagbabanta sa mga mata nito, hindi iyon biro. Ramdam ni Marikit ang paghigpit ng lubid sa kanyang leeg. Kailangan ko ng pera. Bulong niya sa sarili habang naglalakad sa isang masikip na eskinita. Kailangan ko ng malaking pera. Ngayon na. At doon, sa gitna ng kanyang desperasyon, ang imahe mula sa telebisyon ay muling sumilay sa kanyang isipan. Ang malapalasyong bahay, ang kumikinang na mga alahas, sa leeg ng matandang si Amihan, at ang mukha ni Luntian o Sinag David, na puno ng pagmamahal para sa ina-inahan nito. Isang ngit-ngit ang gumuhit sa kanyang mukha. Pagmamahal, pabulong niyang sabi, nang may pangungutya. Hindi pagmamahal ang magbabayad sa mga utang ko. Ang mga bulong-bulungan noon sa baryo ay biglang naging malinaw na mga ideya. Pulot lang yan. Ampon lang yan ni Amihan. Noon, isa lang itong chismis na ginagamit niya para asarin ang biyenan. Ngayon, ito na ang kanyang magiging alas. Pumasok siya sa isang maliit na gusali na may karatulang Acosta Private Investigation Services. Ang lugar ay amoy alikabok at mga lumang papel.
Isang lalaking nasa katanghalian ng edad, may makapal na salamin at manipis na buhok, ang sumalubong sa kanya. "Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo, ma'am?" tanong ni Mr. Acosta. Ang kanyang boses ay kasing tuyo ng mga dokumento sa kanyang paligid. Umupo si Marikit sa silyang nasa harap ng lamesa nito. Inilabas niya ang halos lahat ng natitira niyang pera mula sa kanyang pitaka at inilapag ito sa lamesa. Isang maliit na rolyo ng mga lukot na pera. "Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa taong ito," sabi ni Marikit. Inilabas ang isang gupit na larawan mula sa diaryaryo, ang larawan ni Sinag David. Ang tunay niyang pagkatao, saan siya nanggaling bago siya napunta kay Amihan Sandoval. Gusto kong malaman kung sino ang mga tunay niyang magulang. Humanap ka ng butas. Humanap ka ng kahinaan. Tiningnan ni Mr. Acosta ang pera. Pagkatapos ay ang larawan. Itinaas niya ang kanyang kilay. "Mahal ang serbisyo ko, ma'am. Lalo na kung isang bilyonaryo ang ipapaimbestiga mo." "Gawin mo lang ang trabaho mo," mariing sabi ni Marikit. "At kapag nakuha ko ang kailangan ko, babayaran kita ng 10 beses pa niyan." Isang tuso ng ngiti ang sumilay sa labi ng investigador. Kinuha niya ang pera at ang larawan. "Malinaw na po, ma'am. Bigyan niyo ako ng ilang araw." Samantala, sa puting mansyon na napapaligiran ng hardin, ang mundo ay payapa at puno ng liwanag. Nakatayo si Luntian sa malawak na balkonahe. Tanaw ang luntiang damuhan. Lumapit si Amihan. May dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. "Anak, malalim yata ang iniisip mo," malambing na sabi ni Amihan. Ngumiti si Luntian at kinuha ang isang tasa. "Iniisip ko lang po kung gaano nakalayo ang narating natin, Nay. Mula sa dampa sa Magdiwang hanggang dito. Hindi ang lugar, anak, kundi ang pagsasama natin ang mahalaga," sagot ni Amihan. Umupo sila sa isang upuang yari sa yantok. "Mayroon akong ibibigay sa'yo. Matagal ko na itong itinago. Sa tingin ko, panahon na para mapunta ito sa'yo ng tuluyan." Mula sa bulsa ng kanyang bestida, inilabas ni Amihan ang isang maliit na telang nakatupi. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob nito ay isang lumang medalyon na tanso. Hugis bituin, nakasabit sa isang kupas na kwintas. Ito, bulong ni Luntian, kinikilala ang bagay mula sa kanyang mga alaala nung bata pa siya. "Ito lang ang kasama mo nung gabing natagpuan kita," paliwanag ni Amihan. "Nakasabit ito sa leeg mo. Sa ilalim ng lampin mong basang-basa. Hindi ko ito inalis. Naisip ko, baka ito na lang ang tanging alaala mo mula sa iyong tunay na ina. Isang tanda na kahit iniwan ka niya, minsan ay minahal ka rin niya." Kinuha ni Luntian ang medalyon. Malamig ito sa kanyang palad. Sa gitna ng bituin ay may isang maliit na ukit, halos hindi na mabasa dahil sa kaluman. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang lahat ng tanong tungkol sa kanyang pinagmulan ay tila nagtipon-tipon sa maliit na piraso ng metal na yon. Tumingin siya sa kanyang nanay Amy. Nakita niya ang bahagyang lungkot sa mga mata nito. Hindi na po mahalaga kung sino ang nag-iwan nito. "Nay," sabi ni Luntian, isinara ang kanyang palad sa medalyon. "Ang mahalaga ay kung sino ang pumulot at kayo po yon." Inilagay niya ang kwintas sa kanyang leeg, sa ilalim ng kanyang damit. "Itatago ko po ito bilang paalala, hindi ng nakaraan, kundi ng simula ng buhay ko. Kasama kayo." Niyakap ni Amihan ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay panatag. Makalipas ang 3 araw, isang sobrang kulay brown ang naghihintay kay Marikit sa meeting place nila ni Acosta. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob ay isang maikling report at ilang mga litrato. Walang birth certificate na nakapangalan sa kanya. Walang record sa ospital. Ayon sa mga nakatatanda sa baryo, natagpuan lang ni Amihan Sandoval sa tabi ng daan. Status, abandoned. Ngunit hindi yun ang nagpatigil sa paghinga ni Marikit. Ang nagpatigil sa kanya ay ang huling litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo.
Gamit ang isang high-powered lens, kuha ito habang si Luntian ay nasa balkonahe. Naka-zoom in ito sa kanyang dibdib. Isang sinag ng araw ang tumama sa isang bagay na metal na nakasabit sa kanyang leeg. Isang medalyong hugis bituin. Nabitawan ni Marikit ang ibang mga papel. Tinitigan niya ang litrato. Ang kanyang desperasyon ay unti-unting napalitan ng isang ideyang napakatalino at napakasama. Hindi lang niya basta gagamitin ang katotohanan. Gagawa siya ng mas magandang kwento. Isang kwentong mas kapani-paniwala, mas madrama, at higit sa lahat, mas kapaki-pakinabang. Isang ngangisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ang solusyon sa lahat ng kanyang problema. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-dial siya ng isang numero. "Hello? Clara?" Sabi niya ng may pamilyaridad sa kabilang linya. "Oo, ako to, si Marikit. Kumusta na? Makinig ka. May trabaho ako para sa'yo. Isang trabahong malaki ang bayad. Madali lang." Huminga siya ng malalim. Tila ba ninanamnam ang bawat salita ng kanyang kasamaan. Kailangan kong maging isang ina. Sa loob ng isang buwan, ang mansyon ay naging isang tunay na tahanan. Natutunan ni Amihan Sandoval ang tunog ng bawat ibon sa hardin. Kabisado na niya kung saang bintana, pinakamagandang pagmasdan ang pagsikat ng araw. Ang mga kamay niyang dati magaspang sa paglalabada ay ngayoy malambot na sa pag-aalaga ng mga rosas. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, nakaramdam siya ng ganap na kapayapaan. Isang umaga, habang nagdidilig siya ng mga halaman, narinig niya ang intercom mula sa guardhouse na tumutunog sa loob ng bahay. Maya-maya pa'y lumabas ang isa sa mga kasambahay, si LV, na may pag-aalala sa mukha. "Ma'am Amihan," sabi ni LV, "may babae po sa labas ng gate, nagpupumilit pumasok. Hinahanap po si Sir Sinag." Kumunot ang noo ni Amihan. Marami pa ring mga reporter na sumusubok makapasok paminsan-minsan. "Sabihin mo sa gwardiya na pasensya na. Wala si Sinag at hindi kami tumatanggap ng bisita ngayon." "Nasabi na po, ma'am. Pero ayaw pong umalis. Umiiyak po siya at isinisigaw ang pangalan ni Sir." Isang kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Amihan. Merong kakaiba. Iniwan niya ang pandilig at naglakad patungo sa gate. Mula sa malayo, natanaw niya ang isang babaeng nakasuot ng simpleng bestida, nakalugay ang buhok at nakaluhod sa semento sa labas ng kanilang tarangkahan. Habang siya'y papalapit, mas naririnig niya ang mga sinasabi nito sa pagitan ng mga hagulgol. "Anak ko, kailangan kong makita ang anak ko. Pakiusap." Ang mga kapitbahay ay nagsisimula ng sumilip mula sa kanilang mga bintana. Ang gwardiya ay halatang hindi alam ang gagawin. "Pabuksan mo ang gate, Manong." Mahinahong utos ni Amihan. "Kakausapin ko siya." Pagbukas ng gate, agad na gumapang palapit ang babae at niyakap ang mga binti ni Amihan. Salamat po," sabi nito. Ang muka'y basang-basa sa luha. Nagulat si Amihan sa ginawa nito. "Tumayo po kayo, Ale. Ano po ang kailangan ninyo?" Tumingala ang babae. Ang kanyang muka ay puno ng pighati. Isang mukhang kayang-kayang pumukaw ng awa. Ako po si Estela. Ako po ang ina. Ang tunay na ina ni Sinag." Ang mga salitang yon ay parang kulog na bumasag sa mapayapang umaga ni Amihan. Napaurong siya ng isang hakbang na parabang napaso. Anong sinasabi mo?" "Alam ko pong mahirap paniwalaan," sabi ni Estela. Tumatayo habang nanginginig. 20 taon. 20 taon ko po siyang hinanap. Napilitan lang po akong iwanan ng aking anghel dahil sa labis na kahirapan. Akala ko po'y mamamatay kaming pareho sa gutom. Iniwan ko siya sa lugar na alam kong may makakakita sa kanya. Nagdarasal na sana'y isang mabuting tao ang kumupkop sa kanya. Ang kanyang mga salita ay parang mga punyal na tumutusok sa puso ni Amihan. Pero hindi po ako naparito para kunin siya.
Mabilis na dugtong ni Estela. Gusto ko lang po siyang makita, mayakap, at makahingi ng tawad. At para patunayan ang sinasabi ko, mula sa kanyang leeg, inilabas ni Estela ang isang kwintas. Nakasabit dito ang isang medalyong tanso, isang medalyong hugis bituin. Nanlamig ang buong katawan ni Amihan. Tila huminto sa pag-ikot ang mundo. Ang medalyon. Ito ay mas bago tingnan. Mas makintab kaysa sa orihinal na itinago niya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkabigla, hindi niya napansin ang detalye. Ang nakikita lang niya ay ang katibayan na sumisira sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Sa di kalayuan, isang puting van na may logo ng isang TV network ang biglang huminto. Mabilis na bumaba ang isang reporter at isang cameraman na tila ba'y may nag-tip sa kanila. Nagsimula silang kunan ang madramang eksena. Hindi, pabulong na sabi ni Amihan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi ito totoo. May mali. May nararamdaman siyang mali. Ngunit ang takot na matagal na niyang ibinaon sa kaibuturan ng kanyang puso, ang takot na isang araw ay may babalik para bawiin ang kanyang anak, ay biglang bumuhos at nilulunod ang lahat ng kanyang katwiran. Sakto namang dumating ang sasakyan ni Luntian mula sa opisina. Nagulat siya nang makita ang komosyon sa harap ng kanilang gate. Mabilis siyang bumaba. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang boses ay may awtoridad. Nang makita siya ni Estela, ang pag-iyak nito ay mas lalong lumakas. Anak ko! Sigaw nito. Susubukan sanang lumapit, ngunit hinarangan siya ng mga guwardiya. Napatingin si Luntian kay Estela, pagkatapos ay sa naguguluhang mukha ng kanyang nanay Amy. Nakita niya ang medalyon sa kamay ni Estela, at pagkatapos ay naramdaman niya ang bigat ng sarili niyang medalyon na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Isang komplikadong emosyon, pagkagulat, pagkalito, at bahagyang galit ang gumuhit sa kanyang mukha. Papasukin ninyo si nanay. Mariing utos niya sa mga kasambahay, inakay palayo si Amihan mula sa eksena. Humarap siya sa media. This is a private matter. Please leave. Habang isinasara ang gate, ang huling nakita ni Amihan ay ang mukha ni Estela na puno ng pighati, isang imaheng susunog sa kanyang isipan. Sa loob ng tahimik na sala, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan sa labas. Nanginginig si Amihan habang nakaupo sa sofa. Lumuhod si Luntian sa kanyang harapan at hinawakan ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito na parang yelo. Nay, wag po kayong maniwala sa kanya, sabi ni Luntian. Pilit na pinapakalma ang sarili para sa ina. Baka isang manloloko lang po yun. Tumingin si Amihan sa kanyang anak. Pero ang medalyon, anak, paano niya nalaman ang tungkol doon? Hindi makasagot si Luntian. Iyon din ang tanong sa kanyang isipan. Pinilit ni Amihan na maging matatag. Hindi mahalaga. Kahit pa totoo. Kahit pa siyang nabasag ang kanyang boses. Ikaw pa rin ang anak ko. Kayo lang po ang kinikilala kong ina. Nay, mabilis na sagot ni Luntian, niyakap ito. Kayo lang, walang magbabago doon. Sa gitna ng kanilang yakap, tumunog ang telepono ni Luntian. Isang unknown number. Sa unay hindi niya ito papansinin, ngunit nagpatuloy ito sa pagtunog. May nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Hello. Isang pamilyar, ngunit halos hindi na niya maalalang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na matamis ngunit may kamandag. Ang boses ni Marikit. Kumusta na ang mag-ina? Tanong nito. Tila ba ng aasar? Nanigas si Luntian. Napatingin siya sa kanyang ina na nakayakap pa rin sa kanya. Walang kamalay-malay. Ano ang kailangan mo? Malamig niyang tanong. Isang mahinang tawa ang narinig niya. Alam mo, nakakalungkot ang sitwasyon. Nakakaawa si Amihan. Pero nakakaawa rin naman yung tunay mong ina, di ba? Naghahanap lang naman siya ng pagmamahal. Huminga ng malalim si Luntian. Ikaw ang may pakana nito.
Kung ayaw mong masaktan ng dalawang ina mo, sabi ni Marikit, ang bawat salita ay may pagbabanta. Mag-usap tayo. Ang restaurant na pinili ni Marikit ay nasa itaas na palapag ng isang 5-star hotel na may tanawing kumikinang ng mga ilaw ng syudad. Ang bawat plato ay nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita ni Amihan sa isang buwan ng paglalabada noon. Alam ni Luntian ang laro. Ito ay isang pagtatangka ni Marikit na ilagay siya sa isang lugar kung saan siya, si Marikit, ay nararamdaman niyang kabilang. Isang pagtatangka na magpanggap na sila'y magkalibel. Nakaupo na si Luntian sa kanilang mesa nang dumating ito. Suot ni Marikit ang isang bestidang halatang bago at mas mahal kaysa sa kanyang karaniwang kasuotan. Naglagay ito ng makapal na make-up at ang kanyang mga kilos ay pilit na ginagawang elegante. Ngunit sa mga mata ni Luntian, na sanay nang makipag-usap sa mga pinakamayayamang tao sa mundo, ang lahat ng yon ay isang murang pagpapanggap. Ang desperasyon ay kumakapit pa rin dito na parang pabangong hindi maalis. Sinag, kanina ka pa ba? Bati nito. Umupo sa silyang nasa tapat niya na para bang pag-aari nito ang lugar. Hindi niya ito tinawag na Luntian. Hindi sumagot si Luntian. Tinitigan niya lamang ito nang may malamig na ekspresyon, hinahayaan ang katahimikan na maging hindi komportable para dito. Hindi ito nagtagal. "Huwag mo akong tingnan ng ganyan," sabi ni Marikit na wala ang pilit ng ngiti. "Nandito tayo para mag-usap bilang pamilya." Isang tuyot at walang kagalakang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Luntian. "Pamilya?" ulit niya. "Wala kang karapatang gamitin ang salitang yan." "May karapatan ako," giit ni Marikit. "Dahil ang asawa ko ay kapatid mo sa papel. At ang biyenan ko noon ay ang nagpalaki sa'yo. Kaya oo, pamilya." "Diretsuhin mo na ako," putol ni Luntian. Ang kanyang boses ay matalim na parang bubog. "Ano ang kailangan mo?" Ngumisi si Marikit. Ito na ang hinihintay niya. Sumandal siya sa upuan, kinuha ang menu at nagpanggap na nagbabasa. "Gusto ko lang naman ng kapayapaan para sa lahat. Para kay Amihan, para sa kawawang si Estela, at para sa'yo. Mahirap yung may dalawang ina, hindi ba?" Nakakagulo ng isip. Naramdaman ni Luntian ang pagkuyom ng kanyang kamao sa ilalim ng puting mantel ng mesa. "Magkano?" tanong niya, walang paligoy-ligoy. Ibinaba ni Marikit ang menu. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. 50 milyon. Kahit na inaasahan na niya ito, naramdaman pa rin ni Luntian ang isang alon ng pagkasuklam. Hindi dahil sa halaga. Para sa kanya, ang pera ay numero lang, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng babaeng nasa harap niya. Ang halaga ng kapayapaan ng kanyang ina, sa isip ni Marikit, ay 50 milyong piso. 50 milyon, ulit ni Luntian. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin sa labas. "Para sa ano? Para mawala ka at ang peking ina na inupahan mo?" Hindi siya peke. Mabilis na sagot ni Marikit. Siya si Estela, isang ina na naghahanap sa kanyang nawawalang anak. At kung hindi mo ibibigay ang kailangan namin, mas marami pang media ang makakaalam sa kwento niya. Araw-araw, may lalabas na interview. Araw-araw, may pupunta sa gate ng mansyon ninyo. Araw-araw, iiyak siya sa telebisyon. At araw-araw, madudurog ang puso ni Amihan. Isipin mo na lang, Sinag, ang matandang yon na sa wakas ay nakatikim na ng ginhawa, ay guguluhin ng isang iskandalong hindi niya matatatakasan. "At paano si Dalisay dito?" Hindi napigilang itanong ni Luntian. Tumawa si Marikit. "Si Dalisay? Huwag mo siyang alalahanin. Kung nasaan ang pera, dun siya." Ang huling piraso ng respeto, kung mayroon pa man, na nararamdaman ni Luntian para sa lalaking minsan niyang tinuring na kapatid ay naglaho. "Ibibigay mo ang pera," pagpapatuloy ni Marikit,
puno ng kumpiyansa. Dahil mahal mo si Amihan, gagawin mo ang lahat para sa kanya. At ang presyo ng kanyang katahimikan ay 50 milyon. Tumayo si Luntian. Pag-iisipan ko, sabi niya, bago tumalikod at naglakad palayo. Iniwan si Marikit na nakangisi at kampante sa kanyang tagumpay. Sa biyahe pa uwi, ang isip ni Luntian ay hindi isang magulong bagyo. Ito ay isang nagyayalong karagatan, kalmado sa ibabaw, ngunit may nakamamatay na agos sa ilalim. Ang galit niya ay malamig at nakapokus. Pagdating niya sa bahay, ang lahat ay tahimik. Nakita niya ang kanyang nanay Amy sa maliit na kapilya na ipinagawa niya sa isang sulok ng hardin. Nakaluhod ito, magkadaop ang mga palad at taimtim na nagdarasal. Hindi ito umiiyak. Ngunit sa postura nito, sa bahagyang pagyuko ng mga balikat nito, nakita ni Luntian ang bigat ng krus na pinapasan nito. Ang babaeng ito na hinarap ang unos, kahirapan, at pangungutya ng buong tapang ay ngayoy tahimik na humihingi ng tulong sa Diyos para sa isang problemang hindi niya dapat pinoproblema. At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Hindi na ito tungkol sa pagbabayad para sa katahimikan. Ang katahimikang binibili ay hindi tunay. Ito ay isang pahinga lamang bago ang susunod na pangingikil. Ang tanging paraan para bigyan ng tunay at pangmatagalang kapayapaan ang kanyang ina ay ang durugin ang pinagmumulan ng gulo. Tanggalin ang banta. Hindi lang ito pansamantalang patahimikin. Pumasok si Luntian sa kanyang opisina sa loob ng bahay. Isinara niya ang pinto. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang pinuno ng security. Miguel, sabi niya, ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. I need a full background check on 2 people. Marikit Reyes and her husband Dalisay Sandoval. Everything. Debts, vices, associations, bank accounts. I want to know where she eats, who she talks to. Everything. Yes, sir, sagot sa kabilang linya. And another one. A woman named Estela. She's the actress Marikit hired. Find her. I want to know her real story. I want leverage. You have 12 hours. Ibinabahan niya ang tawag at nagdial ng isa pang numero. Ang kanyang personal na abogado. Attorney Robles, sabi niya. Prepare for a corporate press conference tomorrow afternoon. The topic is personal, but it will affect the company's image if not handled correctly. I'll handle the narrative. You handle the legal fallout. Matapos ang mga tawag, huminga siya ng malalim. Ang plano ay nabubuo na sa kanyang isipan. Mapanganib, pwedeng mag-backfire. Ngunit ito ang tanging paraan. Tumingin siya sa labas ng bintana, pabalik sa kapilya. Nakatayo na si Amihan, dinidiligan ang mga halaman sa paligid, na para bang sa simpleng gawaing iyon ay nakakahanap siya ng lakas. Para sa inyo, Nay, sabi ni Luntian sa kanyang isipan. Tatapusin ko na to. Kinuha niya muli ang kanyang telepono at idinial ang numero ni Marikit. Sumagot ito sa unang ring. Ang boses ay puno ng pananabik. So ano na? Nagdesisyon ka na ba? Huminga si Luntian. Hinayaan niya ang isang pahiwatig ng pagod at pagkatalo na gumapang sa kanyang boses. Pumapayag ako, sabi niya. Narinig niya ang isang pigil na tilili ng tagumpay sa kabilang linya. Magaling, sabi ni Marikit. Paano ko makukuha? Pero may kondisyon. Putol ni Luntian. Ayokong magkaroon ng anumang bakas ang transaksyong ito. Ayokong may masabi ang media. Kaya gagawin natin ito ng hayagan. Ano ang ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Marikit. Magkita tayo sa press conference bukas para isapubliko ang lahat. Ang gabi ay bumagsak sa probinsya ng mapayapa na may dalang bigat. Ang hangin ay hindi gumagalaw, na para bang pinipigil din nito ang kanyang hininga. Naghihintay sa kung anong mangyayari bukas.
Sa loob ng bahay na itinayo sa pundasyon ng kasalanan, si Dalisay Sandoval ay umiinom mag-isa sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na ilaw sa kusina, na lumilikha ng mahahabang anino na sumasayaw sa kanyang paligid, mga aninong tila nangungutya. Ang bote ng muranggin ay halos wala ng laman, ngunit kahit gaano karami ang kanyang inumin, hindi nito kayang patayin ang mga alaala. Sa halip, ang alak ay nagiging tubig na nagdidilig sa mga ugat ng kanyang pagsisisi. Pinapalago ito hanggang sa ito'y maging isang dambuhalang puno na sumasakal sa kanyang kaluluwa. Kinuha niya ang kanyang lumang wallet. Mula sa isang nakatagong bulsa, inilabas niya ang isang maliit, lukot, at naninilaw na litrato. Isang litrato niya noong siya'y mga 10 taong gulang, nakangiti habang inaakbayan ng isang masayang amihan. Sa likod nila ay ang lumang bahay, bago pa ito mapuno ng galit at kasakiman. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang ina sa litrato. Nanay, bulong niya, ang kanyang boses ay garalgal dahil sa alak at sakit. Ano po bang ginawa ko? Pumasok si Marikit sa sala, sinindihan ng ilaw. Napapikit si Dalisay sa biglaang liwanag. Ano na namang drama yan, Dalisay? Sabi ni Marikit. Ang boses ay puno ng iritasyon. Mag-empake ka na. Pagkatapos bukas, aalis na tayo sa bayang ito. Magsisimula na tayo ng bagong buhay. Buhay na mayaman. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag, hindi mula sa ilaw ng bumbilya, kundi mula sa apoy ng kasakiman. Naglalakad siya paikot-ikot sa sala. Pinaplano na ang mga bibilhin niya, ang mga lugar na pupuntahan nila. Hindi kumibo si Dalisay. Patuloy lang siyang nakatingin sa litrato. Hindi ka ba masaya? Tanong ni Marikit. Napansin ang kanyang katahimikan. Ito na yon, ang tagumpay natin. Bukas, sa harap ng lahat ng media, ia-anunsyo ni Sinag na susuportahan niya ang kanyang tunay na ina at ang suportang yon ay mapupunta sa atin. Hindi ito tagumpay, Marikit. Sa wakas ay sabi ni Dalisay, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat. Isa itong kasalanan. Tumigil si Marikit sa paglalakad. Hinarap niya si Dalisay, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag ka nang magsimula ulit sa konsensya-konsensya mong yan. Tapos na tayo dyan. Hindi, Marikit. Hindi pa tayo tapos. Tumayo si Dalisay. Medyo unsteady sa kanyang mga paa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa asawa. Hindi mo ba naiintindihan? Ang ginagawa natin ay mali. Pagsisinungaling, panloloko, pangingikil. Tinatawag ko itong survival. Sigaw ni Marikit. Ginagawa ko ito para sa atin. Para sa kinabukasan natin. Para sa kinabukasan natin o para pambayad sa mga utang mo sa sugal. Ganti ni Dalisay. Sa unang pagkakataon, ang takot niya kay Marikit ay nadaig ng kanyang galit at pagkasuklam. Hindi lang para dito, kundi para na rin sa kanyang sarili. Natigilan si Marikit. Paano mo? Hindi ako bulag, Marikit, at hindi ako tanga. Halos isumpa ni Dalisay. Akala mo ba hindi ko naririnig ang mga tawag sa'yo? Ang mga pagbabanta? Ito ba ang dahilan? Ito ba ang dahilan kung bakit handa kang sirain ang buhay ng lahat? Ang maskara ng kumpiyansa ni Marikit ay gumuho. Napalitan ito ng purong desperasyon. Oo. Pag-amin niya, ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit at takot. Oo, may utang ako. Malaking malaki. At papatayin nila ako kung hindi ako makakabayad. Ginagawa ko ito para mabuhay tayo. Kaya pwede ba, Dalisay? Kahit ngayon lang, maging kakampi naman kita. Kakampi sa kasinungalingan? Mapait na tanong ni Dalisay. Marikit, itigil na natin to, pakiusap. Habang may oras pa, tawagan mo si Luntian. Sabihin mong hindi na natin itutuloy. Tumawa si Marikit, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Huli na ang lahat, at kahit may pagkakataon pa, hindi ako aatras. Masyadong malaki ang nakataya.
Ang kaluluwa natin ang nakataya, Marikit. Wala akong pakialam sa kaluluwa ko. Sigaw nito pabalik. Bago tumalikod at pumasok sa kanilang silid, malakas na isinara ang pinto. Naiwang mag-isa si Dalisay sa sala, ang kanyang huling pag-asa ay naglaho. Gumungo siya sa sahig, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay biglang nawala. Iniwan siyang hungkag at talunan. Lasing, makasalanan, walang magawa. Ito na ang pinakailalim, ang sandali kung saan tila nawala na ang lahat. Ang kanyang ina, ang kanyang dangal, ang kanyang kaluluwa. At bukas, sa harap ng buong mundo, tatayo siya sa tabi ng kanyang asawa bilang isang kasabwat sa isa sa mga pinakamasamang kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya alam kung anong gagawin. Gusto niyang may makausap. Gusto niyang humingi ng tulong. Ngunit sino ang tatawagan niya? Wala na siyang kakampi. Habang tinititigan niya ang blankong screen, bigla itong umilaw. Isang text message mula sa isang unknown number. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Naglalaman lamang ito ng isang address. Ang address ng hotel kung saan gaganapin ang press conference bukas at isang pangungusap. Isang pangungusap na tila tumagos sa lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Kung may natitira pa kayong pagmamahal kay nanay, pumunta kayo dito. Hindi ito isang pakiusap at hindi rin ito isang utos. Isa itong paanyaya, isang huling pagkakataon. Tinitigan ni Dalisay ang mensahe. Ang mga salita ay lumabo dahil sa mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang kadiliman, isang siwang ng liwanag ang nagbukas, isang napakaliit, ngunit posibleng daan palabas. Ang tanong ay, magkakaroon ba siya ng lakas ng loob na tahakin ito? Ang function hall ng hotel ay isang dagat ng mga kamera at nag-aapoy na mga tanong. Sa entablado, sa likod ng isang mahabang mesa, ang mga pangunahing tauhan ng drama ay nakaupo na. Sa gitna, si Sinag David, kalmado at hindi matinag na parang isang bato sa gitna ng rumaragasang ilog. Sa kanyang kanan, si Amihan nakasuot ng simpleng damit. Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan, ang kanyang mukha ay isang larawan ng kinakabahang dignidad. Sa kaliwa ni Sinag, nakaupo si Marikit, nagtatago sa likod ng isang maskara ng pag-aalala at simpatiya. Sa tabi niya ay si Estela, ang upahang aktres na mahusay na ginagampanan ang papel ng isang kahabag-habag na ina. Paminsan-minsan ay nagpupunas ng mga pekeng luha. Nagsimulang magsalita si Luntian. Ang kanyang boses na pinalakas ng mga mikropono ay pumuno sa buong silid, pinatahimik ang lahat. Salamat sa inyong pagdalo. Panimula niya, ang kanyang tingin ay diretso at matatag. Inimbitahan ko kayo rito ngayon para linawin ang mga isyu tungkol sa aking pamilya. Isang isyu na naging sanhi ng sakit, hindi lamang sa akin, kundi higit sa lahat, sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Lumingon siya at marahang hinawakan ang kamay ni Amihan. Isang simple, ngunit makapangyarihang kilos na nagsasabing, ako'y nasa panig niya. Sa loob ng 20 taon, pagpapatuloy niya, ang babaeng ito ang nagsilbi kong ina, ama, kaibigan at gabay. Pinulot niya ako mula sa gitna ng isang unos, binigyan ng pangalan, at binuhay sa pamamagitan ng kanyang walang katumbas na pagmamahal at sakripisyo. Utang ko sa kanya ang lahat ng kung sino ako ngayon. Siya ang aking ina. Siya at siya lamang. Isang mainit na palakpakan ang umugong mula sa ilang mga miyembro ng media. Si Marikit ay bahagyang ngumiti. Iniisip na ito na ang simula ng kanyang tagumpay. Iniisip niyang ito ang madramang panimula bago i-anunsyo ni Luntian ang kanyang tulong para sa tunay na ina. Ngunit biglang nagbago ang tono ni Luntian. Ang init sa kanyang boses ay napalitan ng lamig ng bakal. Ngunit may mga taong gustong sirain ang kapayapaang yon, sabi niya.
Mga taong ginagamit ang sagradong salitang ina para sa kanilang pansariling interes, para sa pera. Biglang umilaw ang isang dambuhalang screen sa likod ng entablado. Natigilan si Marikit. Hindi ito kasama sa plano. Ang unang lumitaw sa screen ay mga dokumento, mga promissory note, mga ulat mula sa mga kasino, mga text message mula sa mga nagpapautang. Ang lahat ay nakapangalan kay Marikit Reyes. Ang kabuuang utang, 10 milyong piso. Nanlaki ang mga mata ni Marikit. Namutla ang kanyang mukha. Ano? Anong kalokohan ito? Bulong niya. Ito ang motibo. Malinaw na sabi ni Luntian. Desperasyon. At ang desperasyon ay nagbubunga ng masasamang plano. Kasunod nito, isang audio file ang pinatugtog. Ang boses ni Marikit, malinaw na malinaw, ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Kung ayaw mong masaktan ng dalawang ina mo, mag-usap tayo. Ang presyo ng kanyang katahimikan ay 50 milyon. Iyon na. Ang lason sa kanyang mga salita ay nakalantad na para marinig ng lahat. Ang mga reporter ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Ang mga kamera ay mabilis na lumipat mula kay Luntian papunta sa nanginginig na si Marikit. Hindi ako yan. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Marikit tumatayo. Ngunit hindi pa tapos si Luntian. At ngayon, para sa ating bida, sabi niya, at isang video ang lumabas sa screen. Ang video ay nagpapakita kay Estela sa isang simpleng silid kausap ang mga tauhan ni Luntian. Walang pilitan, walang pananakot, tanging ang katotohanan. Inupahan lang po ako ni Marikit, sabi ni Estela sa video. Umiiyak na sa pagkakataong ito ay totoo na. Binigyan niya ako ng script. Binilhan niya ako ng pekeng medalyon. Sabi niya, malaki raw ang ibabayad niya sa akin. Patawarin niyo po ako. Kailangan ko lang po talaga ng pera para sa anak kong may sakit. Gumuho ang mundo ni Marikit. Tapos na ang laro. Sa isang iglap ng purong takot, tumakbo siya. Sinubukan niyang bumaba ng entablado. Sinubukang takasan ng kahihiyan ang katotohanan. Ngunit dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng suit, ang security ni Luntian, ang humarang sa kanyang daan, sa paanan ng hagdan. Wala siyang matakbuhan. Siya ay nakulong sa entablado ng sarili niyang kasamaan. Habang ang lahat ng atensyon ay nasa nagwawalang si Marikit, isang anino ang tahimik na gumalaw mula sa gilid ng silid. Si Dalisay, napanood niya ang lahat, narinig niya ang lahat. Ang bawat ebidensya ay isang sampal sa kanyang mukha, isang paalala ng kanyang karuwagan. Ang mensahe ni Luntian kagabi ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kung may natitira pa kayong pagmamahal kay nanay, mayroon pa. Sa kabila ng lahat mayroon pa. Naglakad siya patungo sa entablado. Ang mga tao ay nagbigay daan. Nagtataka kung sino ang lalaking ito na may determinasyon at pighati sa kanyang mga mata. Umakyat siya sa entablado, nilagpasan ang naguguluhang media, nilagpasan ang nagwawalang si Marikit, nilagpasan ang nagulat na si Luntian. Diretso siyang naglakad papunta sa isang tao lamang. Sa harap ni Amihan, na nakatingin sa kanya ng may pinaghalong gulat at sakit, dahan-dahang lumuhod si Dalisay. Ang malakas na bulungan sa hall ay biglang namatay. Tanging ang tunog ng mga camera shutter ang maririnig. Yumuko si Dalisay hanggang sa ang kanyang noo ay halos sumayad na sa sahig. At doon, sa harap ng buong mundo, ang isang lalaking duwag ay sa wakas ay nagsalita ng may tapang. Nanay, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng luhang matagal niyang kinimkim. Patawarin niyo po ako. Tumingala siya. Ang kanyang mukha ay basang-basa na. Patawad po sa pagtataboy ko sa inyo. Patawad po sa pagtalikod ko sa inyo. Patawad po sa pagiging mahina kong anak. Patawad po sa lahat-lahat. Hindi niya pinansin ang mga kamera. Hindi niya pinansin ang mga tao.
Ang kanyang mundo ay lumiit sa babaeng nasa kanyang harapan. Tumingin si amihan sa kanyang anak, ang kanyang dalisay, ang kanyang bunso. Hindi tagumpay ang nakita niya sa kanyang mga mata. Hindi galit. Tanging ang walang hanggang kalungkutan ng isang ina na nakikita ang kanyang anak na nasasaktan at nawawala. Inangat niya ang kanyang nanginginig na kamay na para bang gusto nitong haplusin ang buhok nito, gaya ng ginagawa niya noong bata pa ito. Natapos na ang kaguluhan, ang katotohanan ay naibunyag na, ang mga kasalanan ay naamin na. Sa gitna ng katahimikan na bumalot sa silid, tumayo si Luntian. Lumapit siya kay amihan na nakatingin pa rin sa nakaluhod na si Dalisay. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat nito. Lumingon si amihan sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng mga tanong na hindi masabi. Ngumiti si Luntian ng isang maliit, ngunit panatag na ngiti. Nanay, tanong niya sa isang boses na sapat lang para marinig nilang dalawa. Ngunit narinig ng buong mundo. Handa na po ba kayong umuwi? Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unting humina. Napalitan ng tahimik na ritmo ng bagong buhay sa mansyon. Para kay Amihan Sandoval, ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa takot, kundi sa pasasalamat. Ang balita tungkol kay Marikit ay paminsan-minsan niyang naririnig mula sa mga kasambahay. Nahaharap ito sa maraming kaso, estafa, perjury, at paninirang puri. Ngunit sa tuwing maririnig niya ang pangalan nito, walang tagumpay na nararamdaman si Amihan. Tanging isang malalim na awa para sa isang kaluluwang naligaw at nilamon ng sarili nitong kasakiman. Ang tunay na pagbabago ay nakikita niya sa kanyang 2 anak. Si Luntian o sinag sa buong mundo, ang kanyang matatag na sandigan. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, palagi itong may oras para sa kanya. Kahit isang simpleng almusal lang sa hardin o isang tasang tsaa bago matulog. Siya ang haligi na nagpapanatiling nakatayo ang kanilang bagong tahanan. At si Dalisay, ang kanyang dalisay ay unti-unting nagbabalik. Matapos ang press conference, nawala ito ng 1 linggo. Nang bumalik ito, iba na ang anyo niya. Gupit na ang kanyang buhok, walang bigote at ang mga mata niya, bagamat may bakas pa rin ng kalungkutan, ay mayroon ng bagong liwanag. Isang liwanag ng determinasyon. Tumanggi ito sa alok na tulong pinansyal ni Luntian. Sa halip na masukan ito bilang isang construction worker sa isang proyektong malayo sa syudad. Isang hapon, habang nag-aalaga ng kanyang mga halaman si Amihan, nakita niyang paparating si Dalisay. Naglalakad mula sa sakayan sa labas ng subdivision. Ang damit nito ay puno ng alikabok at pawis. Ang balat nito'y sunog sa araw. Ngunit sa paglalakad nito, mayroon ng bigat at dignidad, isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Nay, bati nito, kinuha ang baso ng malamig na tubig na inabot ng kasambahay at diretsong ibinigay sa kanya. Baka po nauuhaw na kayo. Isang simpleng kilos. Ngunit para kay Amihan, ito ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang kayamanan. Ngumiti siya at tinanggap ang tubig. Salamat anak. Kumain ka na ba? Ito na ang kanilang naging ritual. Walang mahahabang usapan tungkol sa nakaraan. Tanging maliliit na kilos ng pag-aalaga na unti-unting naghihilom sa malalaking sugat. Isang Sabado ng umaga, habang mag-isa si Amihan sa hardin, nakita niyang lumabas si Dalisay at nagsimulang magbunot ng mga damo sa paligid ng kanyang mga rosas. Hindi ito inutusan. Ginawa niya ito ng kusa. Pinanood niya ito ng ilang sandali. Ang kanyang anak, na minsay nagtakwil sa kanya para sa isang pirasong lupa, ay ngayoy kusang loob na nagpapagod sa ilalim ng lupa para sa kanyang mga halaman. Lumapit si Amihan. Mag-ingat ka anak, sabi niya. Baka matinik ka. Tumingala si Dalisay. Isang butil ng pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Sanay na po ako, Nay. Sa construction, mas matatalim pa sa tinik ang hinahawakan namin. May bahagyang nangiti sa kanyang labi. Umupo si Amihan sa isang bangkito.
Masaya ka ba sa trabaho mo? Tumango si Dalisay, ipinagpatuloy ang pagbubunot. Nakakapagod po. Pero sa pagtatapos ng araw, kapag ramdam ko na po ang sakit ng katawan ko, alam kong pinagtrabahuhan ko po yon. Walang daya, walang panloloko. At sa gabi, Nay, nakakatulog na po ako ng mahimbing. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Amihan ang pag-agos ng mga luhang matagal na niyang pinigilan. Hindi na luha ng sakit, kundi luha ng pag-unawa at pagpapatawad. Anak, sabi niya, basag ang kanyang boses. Napahinto si Dalisay at tumingin sa kanya, puno ng pag-aalala. Ang mahalaga, sabi ni Amihan, pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang mahalaga, narito ka na. Nagbabalik ka na sa akin. Tumayo si Dalisay, lumapit. At sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon ng unos, yumakap siya sa kanyang ina. Isang yakap na mahigpit, puno ng pagsisisi at puno ng pasasalamat. Niyakap din siya ni Amihan pabalik. Sa hardin na yon, sa ilalim ng sikat ng araw, ang kapatawaran ay ipinagkaloob ng walang anumang salitang kailangang bigkasin. Kinagabihan, habang sila'y naghahapunan, dumating si Luntian na may dalang isang malaking folder. Nay, may sorpresa po ako sa inyo, sabi niya. Isang malaking nangiti sa kanyang mukha. Inilapag niya ang folder sa mesa at binuksan ito. Sa loob ay mga papeles at isang magandang naka-frame na sertipiko. Ano ito, anak? Tanong ni Amihan. Opisyal na po, sabi ni Luntian. Itinatag ko po ang isang foundation. Ang pangalan po nito ay Sinag ni Amihan Foundation. Napatingin si Amihan kay Luntian, pagkatapos ay kay Dalisay. Ang layunin po ng foundation, paliwanag ni Luntian, ay tulungan ang mga batang inabandona at mga ampunan na nangangailangan ng suporta para bawat batang katulad ko na iniwan sa gitna ng dilim ay makahanap ng kanilang sariling liwanag, ng kanilang sariling amihan. Hindi na napigilan ni Amihan ang kanyang paghagulgol. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtitiis, lahat ng sakripisyo, lahat ay may kahulugan na ngayon. Ang kanyang kwento, na nagsimula sa pagtatakwil, ay magiging simula na ngayon ng pag-asa para sa marami. Ang kanyang pangalan ay magiging simbolo ng liwanag. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, 3 silang naupo sa balkonahe, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Si Luntian ay nakaupo sa kanyang kanan. Si Dalisay ay nasa kanyang kaliwa. Tiningnan ni Amihan ang kanyang 2 anak. Si Luntian, ang anak na bigay ng tadhana, ang bunga ng kanyang pananampalataya. At si Dalisay, ang anak na galing sa kanyang sinapupunan, ang bunga ng kanyang pagpapatawad. Napagtanto niya na ang isang tahanan ay hindi gawa sa kahoy o semento. Ang isang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo. Ito ay binuo sa pag-ibig na kayang magpatawad, sa pag-asang kayang maghilom, at sa mga pusong pinag-isa muli matapos masira. Sa wakas, ang kanyang tahanan ay muling nabuo. At dito po nagtatapos ang makulay at madamdaming kwento ni Amihan, Luntian at Dalisay. Isang kwento ng pamilyang sinubok ng tadhana, ngunit muling binigkis ng pag-ibig at pagpapatawad mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsama at pakikinig sa amin sa paglalakbay na ito. Isang karangalan ang maging bahagi ng inyong mga hapon at gabi, ang maging boses na naghahatid sa inyo ng kwentong puno ng damdamin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam ko ang bigat sa dibdib ni Amihan, ang determinasyon sa puso ni Luntian, at ang bawat hikbi ng pagsisisi ni Dalisay. Naging buhay sila, hindi lamang sa aking isipan, kundi maging sa aking puso. At sana'y ganoon din ang naging epekto nila sa inyo. Sapagkat ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na tahanan ay hindi palaging gawa sa pader at bubong, kundi sa mga pusong nagpapatawad at muling tumatanggap
Ito rin ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na unos ng buhay, laging may sisikat na sinag ng pag-asa, basta't ang pag-ibig ang ating ginagawang gabay. Nais naming malaman, ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwentong ito? Aling bahagi ang pinakanakaantig sa inyong mga puso? Ang inyong mga saloobin at komento ay nagsisilbing inspirasyon sa amin upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tumatagos sa puso. Muli, ang aming taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong yugto ng buhay at pag-ibig.